mula sa Sonil North para suportahan ang ating kasama, best friend, Congressman Lian Leviste, mga taga Batangas para mag-rally dito sa Liwasang Bonifacio at manawagan sa gobyerno ni BBM na sa wakas, sir, magtrabaho ka na at ang pwede mong gawin ay tanggalin na ang VAT at ang excise tax. Dahil kung hindi ninyo ginawa yan, ang ginagawa nyo lamang at inaatupag ninyo ay nakawin ang perang kinokolekta ninyo mula sa aming mga buwis at pinapersecute ninyo si Sara Duterte. Pwede ba ngayong panahon ng krisis, tama na muna ang pangaharas sa inyong mga kalaban, tama na muna ang inyong paumulitika at magtrabaho naman kayo. Pansinin ninyo ang kahirapan ng ating mga kababayan dito sa bansang Pilipinas. Sir, patungkol sa impeachment ni Vice President Sara, anong masasabi mo doon sa mga petisyon na ipinail sa Supreme Court? Ano yung mga petition na pinay? Unang-una, yung pag-question ng legalidad ng proseso. At ang pangalawa, yung mini trial na ginagawa nila. Ngayon, tatlo na po yung petition actually. Una yung kay Attorney Vic Rodriguez, Attorney Torion, pangalawa ang kampo ni Vice Sara, at pangatlo yung mga Bangsamoro. At ang sinasabi ngayon ng House of Representatives, pagdating ng 14, kung walang ilalabas na TRO ang Supreme Court, itutuloy daw po nila yung impeachment trial ni Vice President Sara. Pwede po ba yan? Mali ang ginagawa ng House of Representatives ngayon, yung Committee on Justice. Kung mapapansin ninyo, doon sa question ng substance ng ating mga allegations, doon sa complaint. Ang sabi doon sa House rules ng impeachment, dapat ultimate facts para makapag-establish ng cause of action, ng basis para ma-impeach si VP Sara. So ano mga basis? Betrayal of public trust, graft and corruption, whatever. Pero dapat linay out nila yung elements ng crime at dapat linay out din nila yung ultimate facts para magkaroon ng sinasabing sufficient in substance dahil yun yung required ng ating batas. Kapag hindi mo sinunod yun, grave abuse of discretion yun ng Committee on Justice. Hindi mo pwedeng sabihin na political process ito dahil requirement ng batas na doon sa complaint mo, kompleto yung allegation mo ng iyong ultimate facts. Kaya doon sa ating mga complaint, walang kalaman-laman, hindi po ba? Kapag walang kalaman-laman, walang ultimate facts, ibig sabihin, wala kang basis para sabihin na sufficient in substance yung kanilang mga complaint. At ang Supreme Court, pwede niyang pansinin yun at sabihin niyang grave abuse of discretion ang ginawa ninyong pagboto at pagpasa ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Pero ano ang ginagawa nila ngayon? Kapag wala ka kasing ultimate facts, ang ginagawa, fishing expedition. Ibig sabihin, witch hunt. Naghahanap sila ng ebidensya dahil in the first place, wala silang ebidensya. Kaya ngayon, gumagawa sila ng mini trial kung sino-sino ang inimbitahan nila, kung ano-ano mga dokumento ang inimbitahan nila, ang gusto nilang kunin. Ano na ang nangyari sa ating mga karapatan bilang normal na Pilipino? Ang ating karapatan sa ating